Alin nga bang mas maganda, ang Your Up Next ni Yamaha or ang SUV Pride ni Honda? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Magandang pag-usapan nito mga bossing. We're gonna talk about the Yamaha Lexi 155 and the Honda ADV 160 na standard version. And sa video nito, pag-uusapan natin isa kanilang side-by-side comparison, ang kanilang specs and key features, and our final thoughts about these motorcycles. Whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. And one of the reasons bakit gusto ko tong pag-usapan si Honda ADV 160 versus the Yamaha Lexi is kasi marami talagang mga Pilipinong nagko-consider ni Honda ADV 160. Tapos meron mang inilabas dito si Yamaha which is si Yamaha Lexi na medyo mas nakakabighani talaga yung kanyang presyo. Which is if ang pricing yung pag-uusapan natin dito, meron tayong 174,900 pesos na road sync for the Honda ADV and the standard naman is meron tayong 166,900 pesos. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga bossing, meron tayong introductory price of 99,900 pesos. And if ang colorways naman yung pag-uusapan natin dito, meron tayong 5 colorways for the Honda ADV and 2 colorways naman for the Yamaha Lexi. Si Yamaha Lexi nga pala is merong black and matte green na colorways. Tapos si Honda ADV naman is mayroong standard white, standard green, at saka standard black if the standard variant yung pag-uusapan natin. And if ang road sync naman is meron itong quartz brown tsaka yung matte white na colorway. Now, if ang headlight yung pag-uusapan natin dito mga boss, si Honda ADV is merong LED headlights, the same with Yamaha Lexi. So maganda to kasi medyo mas liwanag talaga ang LED over the bulb type na mga headlight. And if ang rear light naman yung pag-uusapan natin dito, maganda din naman yung design nila for both. Nakaseparate kay Honda ADV yung turning signals niya, samantalang kay Yamaha Lexi is naka one frame na. So, if nagbabala ka magpa-customize, iisang frame lang yung papalitan mo for the Yamaha Lexi. And if ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito, meron tayong both na LCD digital display if si Yamaha Lexi 155 and si Honda ADV standard yung pag-uusapan natin. But if gusto mo mag-level up kay Honda ADV, meron tayong TFT display for the RS or Road Sync edition kay Honda ADV. Now, if ang handlebars yung pag-uusapan naman natin dito, meron tayong naked handlebar for the Honda ADV and maxi style naman for the Yamaha Lexi. And if ang keyless remote system naman yung pag-uusapan natin dito, meron tayong keyless remote system for the Honda ADV, shutter key system lang for the Yamaha Lexi. Magandang features to for Honda ADV kasi mapa, standard version man or the Road Sync edition, pareho sila both na naka-keyless na. Ngayon, if ang utility box or underseat compartment naman yung pag-uusapan natin dito, lamang dito si Honda ADV which is meron siyang 30 liters of luggage box capacity, samantalang kay Yamaha Lexi is 12.8 liters of luggage box capacity lang for the Yamaha Lexi. So makikita natin dito na mas marami kang mailalagay dito for the Honda ADV, magkakasya talaga yung full face helmet, samantalang kay Yamaha Lexi is kakasya lang yung mga half face helmet na galing sa mga dealership na parang mga ganun na free, yung medyo mas maliit. And if ang charging port naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayong both of this motorcycle na charging port. However, yung charging port natin kay Honda ADV is naka USB Type-C na. Samantalang kay Yamaha Lexi is naka USB Type-A charging port lang. So if you want the latest and greatest, meron tayong ganyan na feature for the Honda ADV, especially if ang charging port yung pag-uusapan natin. Now, if ang wheel type yung pag-uusapan naman natin dito, bossing, makikita natin na both of these is naka mag wheels type na, so maganda yung design nila. And if ang fuel tank naman yung pag-uusapan natin dito, lamang naman si Honda ADV dito which is 8.1 liters, samantalang kay Yamaha Lexi is 4.2 liters lang. Pero you have to take note mga bossing na yung fuel tank ni Honda ADV is nakalagay sa may gulay board natin, samantalang kay Yamaha Lexi is nasa underseat compartment pa. So that simply means kailangan mo pa tumayo for the Yamaha Lexi, samantalang kay Honda ADV nandyan lang sa harapan mo. Now, if ang fuel consumption yung pag-usapan natin dito, lamang naman ng counter si Honda ADV which is meron siyang 45 kilometers per liter, samantalang kay Yamaha Lexi is 43 kilometers per liter lang. So lamang na nga sa fuel tank capacity si Honda ADV na mayroong 8.1 liters and fuel consumption of 45 kilometers per liter. Si Yamaha Lexi naman is mayroong 4.2 liters lang and have a
fuel consumption of 43 kilometers per liter. That simply means mga bossing, pagbabiyahe yung pag-uusapan, mas malayo ka ng mararatnan for the Honda ADV over the Yamaha Lexi. Now, if ang displacement naman yung pag-uusapan, pareho naman tayo dito for both of these motorcycles na nasa 150cc category, which is si Honda ADV is merong 157cc, samantalang kay Yamaha Lexi is 155cc, which is mas pag-uusapan natin yung specs nila maya-maya. Yung engine oil capacity naman nila mga bossing is meron tayong 0.9 liters for the Honda ADV and 1 liter naman of engine oil capacity for the Yamaha Lexi. So you're just gonna need 1 liter of engine oil dito for both of these motorcycles, and maganda yan kasi hindi ka na need magdagdag ng gastos kasi isang engine oil lang, ready ka na ulit sumabak sa panibagong biyahe mo. Now, if ang gulay board naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, unfortunately dito wala si Honda ADV kasi nga dito nakalagay yung kanyang fuel tank, which is lamang dito si Yamaha Lexi because meron siyang maxi flat board or gulay board for these motorcycles. Pareho naman sila na mayroong footrest extension, so if ang biyahe yung pag-uusapan, meron tayong dagdag relaxation for both of these motorcycles. And if park brake naman yung pag-uusapan natin dito, wala pa rin sa Honda ADV. Samantalang kay Yamaha Lexi is meron, so maganda to kasi if nagpa-park ka, may dagdag security ka, especially if ipapark mo yung motorsiklo mo sa matataong daan. Now, if ang auto start system naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, dito naman, maganda tong mga motorsiklong ito is because meron silang ganitong klaseng feature na ang tawag kay Honda ADV is ISS or idling stop system, samantalang kay Yamaha Lexi naman is SSS or start and stop system. Maganda kasi itong feature na to mga bossing kasi kapag umaandar yung motorsiklo natin tapos naka full stop tayo sa mga traffic light, after a few seconds, mag-i-switch off yung motorsiklo natin para makapagdagdag na rin ng fuel efficiency. Now, if ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin, both of these din naman is maganda kasi meron silang karagdagang ganitong feature. Maganda kasi ito mga bossing kasi if ever meron tayong mga emergency naman mga boss, ano, pwede tayong makapagdagdag ng awareness na makapag-inform sa mga nagdadrive din sa daan kasi ma-aware sila na meron kang something emergency na kailangan mo pumunta sa gilid. And if ang tubeless tires naman yung pag-uusapan natin dito naman maganda for both of these motorcycles mga bossing kasi if ever napako tayo, nagkaroon tayo ng aberya na wag naman sana, mas madali talagang ma-troubleshoot or ma-repair ang mga tubeless tires over the tube type na mga gulong. However, if yung kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, unfortunately, wala itong kickstart for both of these motorcycles, so kailangan talaga natin maging aware sa battery health natin. Pero ang naka-good news naman din mga bossing is that meron ng battery health indicator na karagdagang feature for both of these motorcycles, so kailangan mo lang talaga din maging aware and maging conscious if kamusta na yung battery health mo sa pag-check mo lagi dito. Which is, if ang phone connectivity yung pag-uusapan natin dito, makakadagdag awareness talaga tong klaseng ganito na feature kasi si Yamaha Lexi is merong Yamaha Y-Connect na phone connectivity which gives maintenance recommendation, malfunction notification, smartphone notification, last park location, and fuel consumption tracker. So that simply means mga bossing, if medyo conscious ka sa motorsiklo mo, then this feature could really be a great help para sa day-to-day mo. Na walang ganitong feature na naidadagdag si Honda ADV. For the Yamaha motorcycle riders, marami din naman na pinapatanggal nila yung linya ng Yamaha Y-Connect nila kasi nakakapag-drain down ito ng battery. So, if you're interested in buying the Yamaha Lexi and you have a situation na hindi mo naman araw-araw ginagamit yung motorsiklo mo, then dun mo pag-isipan if ipapatanggal mo ba yung linya ng Y-Connect mo sa motorsiklo mo para hindi ito mag-drain sa battery mo. And lastly, if ang customization dito pag-uusapan, dito naman mas lamang si Honda ADV mga bossing, no? Makikita natin dito, if merong customizations, dito lamang si Honda ADV kasi hindi lang top box yung makikita mo, meron na rin itong kasamang pwede malagyan na side panniers which is pang adventure talaga siya tignan. Samantalang kay Yamaha Lexi naman is wala pa tayong makikitang ganitong klaseng mga features na may mga side panniers, pero at least meron siyang top box na karagdagan and meron na rin siyang gulay board. So if medyo mas gusto mo yung pag-adventure, si Honda ADV yung medyo mas babagay sa iyo. Ngayon naman, if ang specs and key features naman yung pag-uusapan natin nila, makikita natin dito for the Honda ADV is meron itong 156.9cc na naka-liquid cool displacement for the Honda ADV. Samantalang kay Yamaha Lexi naman is meron tayong 155cc na displacement and liquid cool na rin. Both of these naman din is naka-single cylinder. With the power of 15.8 horsepower at 8,500 RPM for the Honda ADV, meron naman tayong 15.2 horsepower at 8,000 RPM for the Yamaha Lexi.
with a torque of 14.7 Newton meters at 6,500 RPM naman for the Honda ADV. Meron tayong 14.2 Newton meters at 6,500 RPM naman for the Yamaha Lexi. And compression ratio naman natin dito, meron tayong 12.0:1 for the Honda ADV and 11.6:1 naman for the Yamaha Lexi. And last but not the least, if ang bore stroke yung pag-uusapan natin dito, meron tayong 60.55.5 for the Honda ADV and 58/58.7 naman for the Yamaha Lexi. Numbers wise mga bossing, lamang dito si Honda ADV, but for the price that you're gonna take of these motorcycles, dito naman medyo mas mako-comfort ka kay Yamaha Lexi. Now, if ang dimensions naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, unahin natin sa Honda ADV, makikita natin dito na meron itong seat height na 780mm, 165mm na ground clearance, and 1,325mm na wheelbase. Meron din tayong 110/80/14 na front tires and 130/70/13 na rear tires. Kay Yamaha Lexi naman, meron tayong 770mm na seat height, 135mm na ground clearance, and 1,350mm na wheelbase. Meron tayong 90/90/14 na front tires and 100/90/14 naman na rear tires. So makikita natin dito lamang si Honda ADV na 780mm na seat height. Lamang din siya sa ground clearance na 165mm. Kaso lamang dito si Yamaha Lexi na merong 1,350mm na wheelbase over the Honda ADV. Dito naman lamang sa Honda ADV na merong mas malapad na gulong which is 110/80 tapos 130/70. However, if inch tires naman yung pag-usapan, parang naka 14-inch yung harap at likod ni Yamaha Lexi, tapos kay Honda ADV naman is 14 yung sa harap, 13-inch naman yung sa likod. Ngayon, nandito na tayo sa kanilang key features. Makikita natin dito mga bossing that both of these motorcycles is magaganda and napaka-competitive. Unahin natin yung similarities nila which is meron nitong ACG starter na SMG starter ang tawag kay Yamaha. Pareho sila merong auto start stop system. Pareho din sila na naka 4 valves and pareho din sila na naka liquid cooled. Unahin natin dito kaunti si Yamaha Lexi. Wala itong ABS system, wala itong keyless feature, tapos naka monoshock lang and naka drum rear brakes lang. Meron naman tayo ditong Yamaha Blue Core for this motorcycle, tapos naka CVT auto na rin na the same kay Honda ADV. Pero if si Honda ADV standard yung pag-uusapan natin dito, meron itong single channel ABS, naka Honda ESP Plus, naka dual monoshock, tapos disc brake yung harap at likod, and naka smart key feature tayo dito. And makikita naman natin dito na naka HSTC tayo dito or traction control. Pero if ang timbang yung pag-uusapan natin dito, medyo mas magaan talaga si Yamaha Lexi which is weighing around 116 kilograms lang. Samantalang kay Honda ADV is 134 kilograms. So all in all, key features wise ang pag-uusapan natin mga bossing, medyo lamang dito si Honda ADV simply because of the single ABS and the traction control. However, hindi naman natin may down dito si Yamaha Lexi because medyo nakakahabol din naman sa spec si Yamaha Lexi, especially if price yung pag-uusapan natin dito. Because the Honda ADV ABS Standard Edition is merong 166,900 pesos and si Yamaha Lexi is 99,900 pesos lang na introductory price. So andito na nga tayo sa final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Meron akong nilagay dito mga bossing na gusto ko na sa tingin ko magugustuhan nyo rin na mga selling point nila, which is meron tayong comfortability and beginner friendly na na-offer for both of these motorcycles kasi both of these motorcycles is naka-automatic transmission na for both of their engines. However, if si Yamaha Lexi yung pag-uusapan natin dito mga bossing, lamang si Lexi dito because meron itong Maxi Scoot experience with its price na meron ding footrest extension. Again mga bossing, nakagulay board tayo dito which is most of the Maxi Scoot na mga motorsiklo na nilabas dito sa Pilipinas, medyo kaunti lang talaga yung mga ganitong klaseng motorsiklo. And if ang engine displacement to weight naman yung pag-usapan, masasabi din naman natin na maganda yung performance dito for the Yamaha Lexi kasi medyo mas gaan siya and pare-pare lang sila ng power ni Yamaha Aerox tsaka ni Yamaha NMAX. However, if pipiliin mo naman si Honda ADV, makikita natin dito that this motorcycle is an ADV Scoot with a footrest extension. It has a bigger luggage capacity, it has a bigger tank capacity, and a better fuel efficiency.
So that simply means if you're really eyeing for the Honda ADV, you're gonna get what you paid for this kind of motorcycle. However, if si Yamaha Lexi naman mga bossing, for the price of 99,900 pesos na introductory price, we can really say that this motorcycle talaga is mas abot kaya. So for me mga bossing, if ako yung papapiliin, if specs lang yung pag-uusapan natin, dito lamang na lamang si Honda ADV, which is yun yung pipiliin ko if yun yung mga day-to-day basis ko, which is yung underseat compartment na mas malaki, yung kanyang fuel tank capacity, yung kanyang fuel efficiency, and yung pagka-adventure type niya kasi pwede siya malagyan ng top box tsaka side pannier. However, if practicality speaking naman, especially on someone like me na hindi masyadong pumupunta sa mga galaan, then Yamaha Lexi talaga is one of the best motorcycles na sa tingin kong mas magugustuhan ko na ipang biyahe kasi mas mura siya and hindi na ako mapapaisip kung uutangin ko ba to hindi if ever pag-iipunan ko tong motorcycle ito kasi medyo mas budget friendly naman talaga si Yamaha Lexi over the Honda ADV. So if you want the better and more premium kind of motorcycle, choose the Honda ADV. But if you're just looking for a 150cc displacement na merong magandang brand and hindi ka na masyadong mapapaisip sa pagpapamaintenance nito, then the Yamaha Lexi din naman is magandang motorsiklo. Pero kayo ba mga bossing, alin dito yung sa tingin yung mas gusto nyo? Alin dito yung sa tingin yung mas timbang sa puso nyo? Alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa pera nyo? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section and pag-usapan natin yan together with our community. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.